Ngayong araw nga mga Lodi, day off sana natin at bala ko na lang sana matulog. Planado ko na lahat ng aking gagawin. Yung tipong tulog kain ka na lang nang walang tumutunog na alarm clock. Kaya nga lang nung pag-uwi ko bago tayo mag day off mga Lodi, ay itong aking Honda Beat kumakadyot-kadyot na. Samantalang yung kanyang may-ari hindi naman pala kadyot. So mas maganda rin mga Lodi pag marunong ka talagang mag DIY sa iyong motorsiklo. Bukod sa nakatipid ka pa, sigurado ka pa sa pagkagawa ay quality. Sa umpisa ka lang naman talaga mahihirapan. Ganun naman talaga, 'di ba? Hindi naman kagad naging madali ang umpisa. Kaya nga may kasabihang mahirapan ka muna bago ka matuto. So chinek ko yung kanyang hub mga Lodi. Okay naman, napakakintab na. Ngunit nang pagtanggal ko ng kanyang lining, ayan mga Lodi, nakikita ko ang kintab-kintab niya, kalbong-kalbo, parang yung tropa kong kumikintab ang ulo mga Lodi. So ito ang naging problema sa tingin ko kasi pakiramdam ko rin sa kanyang silinyador mga Lodi, ang layo na talaga ng clearance. Nakadepende kasi yan sa kapal ng iyong lining mga Lodi. Kaya tara, bilisan na natin to at atin ang babakbaking kasi alam ko ngayong hapon na to ay lalakas pa yung ulan. Kailangan natin tong mapagawa. At siya nga pala mga Lodi, gagamitin ko nga pala ngayon ay banding. Banding lang lining mga Lodi, hindi banding ng iyong kaibigan. Kasi nagtanong ako sa kanyang stock mga Lodi, ay nako, butas ang bulsa mo, napakamahal. At yung aftermarket naman mga Lodi, may kamahalan din. So bali nagtanong na nga pala ako doon sa may shop na gumagawa ng brake banding. Ayan mga Lodi, makikita mo ang laki talaga ng kanyang clearance. So panoorin nyo to hanggang dulo, makikita mo mamaya pag naikabit na natin yung bagong banding kung gaano siya kakapal at kaganda. Yung banding na tinutukoy ko mga Lodi, sa lining po yun, hindi banding ng tropa mo o ng ex mo na pagkatapos kang mahalin ay bigla ka na lang iiwanan. Aray, napahugot pa tayo doon. Siya nga pala mga Lodi, ganito lang magbaklas ng spring. Ingat lang kayo mga Lodi kasi pumipitik yan. At kapag tinamaan ka, para ka na namang iniwan ng ex mo. Pinaasa-asa ka lang, minahal mo ng todo, pagdating sa dulo, iwanan ka rin. Aray ko. So itong kailangan nating baklasin mga Lodi para makuha na natin ang lumang lining. Bali nga pala mga Lodi, napakasikip niyang tanggalin. Iniikot-ikot ko pa. So mamaya luluwag na yan pag nalagyan natin ng grasa. Bali nga pala, nanghiram lang ako dito ng motorsiklo sa aking kapatid. So tulog siya kaya kinuha ko na lang yung susi. Joke lang po. Hiniram ko yung susi mga Lodi. Syempre sa kanyang anak. Huwag naman gano'n, porkit kapatid mo, itatakas mo na lang ng basta-basta yung kanyang motorsiklo. Baka mamaya kailangan pala gagamitin niya ito, may pupuntahan siya. Naku po, baka maglakad siya. Medyo may kalayuan nga yung ating paghatiran ng ating papabanding mga Lodi. So umabot din siya ng halos 6 na kilometro. So balak ko na lang sanang magbike, kaso nga lang naalala ko ang hirap nga palang pumidal kapag ikaw ay nakakapote. Kaya mga Lodi, paspasan na natin ito. Wala kasing ibang malapit na banding dito sa aming area kung hindi banding lang ng mga tropa. Hindi kasi pwede at yan nga mga ilang minuto nakarating na tayo dito mga Lodi. Makikita mo yung shop ni Manong, brake banding and clutch relining. So dito lang yan mga Lodi sa may Kabisi. Agad ko nga kagad inabot ito kay Manong, kaso ang sabi ni Manong balikan ko daw after 4 hours. Ay nako, ang tagal-tagal, pwede pa tayong matulog, magkape at marami pa tayong magagawa. Kaya tara mga Lodi, uwi muna tayo habang hindi pa lumalakas masyado ang ulan. Bilin nga pala ni Manong, pagbalik ko daw, dalhin ko daw yung kanyang hub at ang kanyang lagayan ng lining kasi para daw masukat ni Manong yung laki ng kanyang clearance. At lumipas nga 4 na oras kaya bumalik na agad daw kay Manong. Ayan, sinusukat na ni Manong. Kailangan mo talagang dalhin yung kanyang hub at yung lagayan ng lining mga Lodi. Kita mo naman. Kaya ito, babayaran ko na para magawa na kagad natin ang ating motorsiklo. Kitang kita mo naman dyan sa pagpe-flex ko mga Lodi. Meron siyang clearance pero hindi talaga ganun kaluwag. Kitang isang piga mo pa lang, iabot ka na kagad sa kabilang mundo. Mundo ng ex mo. Ay nako, dawit na naman yung ex ko dito. Ayan o, kita mo at masikip talaga siya mga Lodi. Hindi siya kagaya nung kanina na napakaluwag. Kaya tara na mga Lodi, ano pang hinihintay nyo? Gagawin ko na.
Yan nga mga Lodi, dito na ako sa bahay. Medyo umuulan pa rin. Ano ba to? Kailan ka ba titigil? At pagbalik nga pala mga Lodi, kailangan lagyan muna natin nito ng grasa para dumulas-dulas. Diba? Maganda yung madulas. Huwag kang pasok ng hindi madulas. O ano yung sa isip mo? Mali yan. Hindi yung nasa isip mo mga Lodi. Masyado ka namang green-minded. So ito na mga Lodi, kakabit na natin yung spring, pupunas-punasan mo muna yan. At ito mga Lods, yung maiksi, yung kanyang galamay, ikakabit mo doon sa kaliwa, yung mahaba. Dito naman sa pagpapainatan natin, ganto lang pagkabit nyan mga Lodi. Pagtusok mo, hila ng konti, pisil, baon, ayan. Pasok na pasok mga Lodi. Maganda din talaga mga Lodi yung meron kang tools, hindi yung hiram-hiram ka ng hiram sa mga kapitbahay mo. Pagkatapos hindi mo na isasauli, kakalimutan mo na lang. Bali 3 yung spring mga Lodi, kailangan mong makabit. At bago mo ibalik, kailangan linis-linisin mo muna. Tanggalin mo yung basa-basa dyan at yung mga mamantika. At ito nga pala yung kanyang lock mga Lodi. Tapos meron yung 3 maliliit, di ko alam ang tawag dyan. Ibabalik mo yan para hindi tunog lata. Pagkatapos yan mga Lodi, punas ulit tayo. At etong kanyang spring mga Lodi, hindi mo naman pwedeng ikabit ng pabaliktad yan. Ganyan talagang kabit yan, kasi kung pabaliktad yan ay hindi papasok yan. Ibabaon na natin yung lining mga Lodi. Ayan na. Tapos gagamitan natin yan ng pinagbabawal na technique mga Lodi para hindi ka maipit ng spring at hindi ka mahirapan pagpasok ng tornilyo. Tapakan mo lang yan ng napakalinis mong paa na basang-basa pa, tapos ikot-ikutin, tapos bobombay mo na ng ganyan. Pagka ganyan mga Lodi, okay na yan. Huwag mong sobrahan, baka naman malustred at ikay mahirapan. At bago mo nga pala ibalik yung kanyang belt mga Lodi, check mo muna, baka meron itong bitak-bitak. So bali sundin mo lang yung mababasa yung pangalan para hindi maging baliktad. Tapos lagyan mo naman ng grasa dito mga Lodi. Protection kasi yan mga Lodi, para tumagal pa yung kanyang bearing at humaba pa ng buhay. Magamit pa natin siya ng pangmatagalan. Salpak na natin. Punasan mo rin tong kanyang bago mo isalpak. Lagyan mo rin ng grasa yung bearing sa takip para pagpasok mo swak na swak at malambot. Bali nga pala mga Lodi, huwag mong kalimutan ibalik yung kanyang mga tornilyo bago mo ito paandarin. Baka kasi mamaya makalimutan mo, magugulat ka na lang, nananakbo kang wala nang takip yung kanyang panggilid. Siya nga pala mga Lodi, tinanggalan ko na rin ito ng kickstarter kasi abala yon. Eto mga Lods, papaandarin na natin para malaman kung anong tunog at talagang quality. May kita mo mga Lodi, agresibong-agresibo yung kanyang gulong, yung hindi mo pa pinipihit pero umiikot na. Ngayon natin to malalaman mga Lodi, testing na natin to. Bali kakargahan ko to ngayon ng pangmalakasan mga Lodi. Bibili tayo ngayon ng bigas para malaman talaga natin kung gaano siya kalakas. So bigas po yan mga Lodi, binalot ko lang ng plastic kasi sobrang lakas ng ulan. Bali 3 sako yan mga Lodi, tag 25 kilo yan mga Lodi, plus yung sakay nating asawa natin na sumama pa kahit malakas ang ulan. So bali mga Lodi, update ko na lang kayo ng ilang araw kung talagang maganda ba talaga ang banding. First time ko rin kasi talagang gumamit nito. Sa tingin ko naman ay okay naman. So hanggang dito na lang tong ginawa kong video mga Lodi. Sana ay nagustuhan mo. Bye bye!